Handa na ba kayo sa isang pambihirang kwento? Sa himay-himay natin ngayon, pag-uusapan natin ang mahiwaga at talagang nakaka-inspire na kwento, ang paglalakbay ni Marvick. Pero teka, babala lang ha? Hindi lang ito basta-basta simpleng bedtime story na puro mahika at mga diwata. Kasi habang sinusundan natin ang kwentong to, malalaman natin ang ilang napakalalim na katotohanan. Pag-uusapan natin kung gaano kalakas ang empatya, kung saan ba talaga nanggagaling ang galit, at kung ano nga bang ibig sabihin ng tunay na matapang. Okay, simulan na natin to. Bago tayo tuluyang pumasok sa mismong paglalakbay, gusto kong pakinggan yung munang maigi itong filosofiya ni Lola Sabel. Sabi niya, hindi lahat ng nakikita ng mata ay totoo, at hindi lahat ng totoo ay nakikita ng mata. Grabe yun, di ba? Napakagandang pananaw. Sineset agad dito yung tamang mindset natin para maintindihan yung bida natin, si Marvick. 12 taong gulang pa lang siya, pero habang yung mga kalaro niya sa baryo ay abala sa pagtakbo-takbo, si Marvick iba siya. Nakikinig siya sa hangin. Bukas yung isip niya na baka may iba pang mga bagay sa paligid na hindi lang basta nakikita ng mata natin. Unang bahagi ng ating kwento, ang hiwaga ng gubat. Laging naririnig ni Marvick kay Lola Sabel yung tungkol sa isang lihim na kaharian sa loob ng gubat ng Amarilis. Para sa karamihan, pabula lang yan, gawa-gawa lang. Pero ang sekreto dito, naniniwala si Marvick at yung mismong paniniwalang yon yung naging susi para makita niya ang isang bagay na talagang magbabago sa buhay niya habang namumulot lang siya ng mga halamang gamot. Imagine niyo yung eksena, nandun ka, biglang may mga nangyari na humila kay Marvick palabas sa ordinaryong buhay niya. Una, may lumitaw na gintong paro-paro, kumikislap na parang buwan. Siyempre, sinundan niya ito papasok sa ipinagbabawal na bahagi ng gubat. Tapos, eto na, pangalawang nangyari, isang dambuhalang puno ng balate na may mga kakaibang simbolo ang bigla na lang bumukas, isang pintuan ng liwanag. At pangatlo, sa gitna ng sobrang tahimik na gubat, may boses na bumulong, "Tulungan mo kami." Isipin niyo na lang yung kaba at kuryosidad niya sa moment na yon. Hinihila siya ng hiwaga at walang pag-aalinlangang pumasok si Marvick sa lagusan. Pangalawang bahagi, ang kaharian ng Elsoria. Pagmulat ng mata ni Marvick, wala na siya sa mundo ng mga tao. Ibang-iba na ang paligid. Langit na kulay lila at buhaw, mga punong may dahong pilak, at mga ilog na sobrang linaw, parang salamin. Dito niya una nakita yung mga diwatang kristal, at dito rin siya dinala sa isang palasyo na gawa sa liwanag para makaharap ang pinuno nila, si Reyna Althea, na may buhok na parang pilak at koronang gawa mismo sa mga bituin. Pero teka lang, hindi puro saya at ganda sa kahariang to. May malaking problema, may krisis. Ayon sa isang propesya, isang batang tagalupa ang makakatulong sa kanila. At yes, nahulog kay Marvick ang mabigat na responsibilidad na to. Bakit ba? Kasi ninakaw ng isang nilalang na nangangalang Marvac ang kristal ng buwan, na siyang pinakapuso ng buong kaharian. Ang lala ng epekto nito, nalalanta ang mga puno, unti-unting nawawala ang mga diwata at humihina yung mahika nila. Kumbaga kung walang kikilos, literal na mamatay ang Elmzoria. Siyempre, ordinaryong bata lang si Marvick, nakaramdam siya ng matinding takot sa bigat ng hinihingi sa kanya. Paano ba naman hindi, 'di ba? Isang buong mundo yung nakasalalay sa mga balikat mo. Pero dito, pumapasok ulit yung pamana ni Lola Sabel. Sabi niya, ang tunay na tapang ay hindi kawalan ng takot. Ito ay pagpili na gumawa ng tama kahit natatakot. Wow, tumagos yun. Ang kabayanihan pala, hindi ibig sabihin na manhid ka na sa takot. Nang makita ni Marvick yung lungkot ng mga diwata, ginamit niya yung takot niya para mas maging matapang. At doon niya sinabi, "Sasama ako." Ikatlong bahagi, ang mga pagsubok ni Marvick. Para may panlaban siya, binigyan siya ng reyna ng isang mahiwagang kwentas na may maliit na bituin sa loob. At the best part, hindi siya mag-iisa. Nakasama niya si Lyra, isang cute na diwatang may pakpak na kristal. At si Akiro, isang dambuhalang asul na ibon. Sila ang magiging tropa ni Marvick para bawiin yung kristal. Sundan natin yung biyahe nila at grabe, hindi ito simpleng road trip ha. Dadaan sila sa mga lugar na susubok sa kanila mentally at emotionally. Andyan yung kagubatan ng mga bulong na sisirain yung kumpiyansa mo. Sunod yung tulay ng ulap. Get this, nawawala yung tulay kung nakakaramdam ka ng takot. Muntik nang mahulog si Marvick dito. Tapos, dadaan pa sila sa bundok ng Anino bago tuluyang makarating sa kastilyo ni Marvac. Bawat hakbang, idinisenyo para sumuko sila. Alam niyo ba kung ano yung paborito kong part sa kwentong to?
Yung kung paano nito binabasag yung mga nakasanayan natin sa mga fantasy stories. Sa bundok ng Anin, hinarang sila ng mga halimaw na bato na may nagliliyab na mata. Kung sa ibang kwento to, malamang gagamit agad ng espada o mahika yung bida para umatake. Pero anong ginawa ni Marvick? Sabi niya, ayaw naming makipagdigma. Simpleng salita, pero sobrang lakas ng epekto. Kasi matagal nang walang nagpapakita ng kabaitan sa mga halimaw na yon, kaya huminto sila at pinadaanan ng tropa. Isang solid proof na minsan diplomasya at kabaitan talaga ang pinakamalakas na armas. At dahil malapit na sila sa dulo, napapaisip tayo, paano kaya tatalunin ng isang simpleng bata yung ultimate monster? Narating na nila yung kastilyo ni Morvac na babalot ng itim na usok na kakamatay sa lamig. Kaharap na nila si Morvac, dambuhala na kabalutin ng itim at galit na sumisigaw na umalis sila. Walang sandata na uubra dito at yung mga kasama ni Marvick nang hingig na sa takot. Pero, eto yung plot twist. Imbes na umatake, lumapit si Marvick kay Morvac at tinanong siya, "Bakit mo ginawa ito?" Boom! Dahil sa tanong na yon, lumabas yung dalawang katotohanan ni Morvac. Dati pala, isa siyang mapagmahal na tagapagbantay ng kaharian. Kaya lang, nung mabigo siya at itakwil, nilamon siya ng matinding galit at inggit. Walang nagtry na intindihin siya hanggang sa dumating si Marvick. Hindi pala talaga siya masama from the start. Biktima siya ng pag-iisa at pagtatakwil na nauwi sa kadiliman. Ika-4 na bahagi, ang liwanag ng pagpapatawad. Matapos malaman ni Marvick yung malungkot na nakaraan ni Morvac, hindi siya umatras. Naluha siya, hindi dahil natatakot siya, kundi dahil naawa siya. Naintindihan niya na yung itinuturing nilang kalaban kailangan pala ng pangunawa, hindi ng panibagong away. Nung maramdaman yun ni Marvick, biglang umilaw yung mahiwagang kwintas niya. Unti-unting natutunaw yung madilim at nagyayelong usok sa paligid ng halimaw. At dito niya sinabi yung linya na para sa akin, puso ng buong kwentong to. Sabi niya, hinding-hindi mawawala ang liwanag, hanggat may handang magpatawad. Nung narinig to ni Morvac, pagkatapos ng napakahabang panahon na nakulong siya sa kadiliman at galit, umiyak siya. Binalik niya yung kristal ng buwan. Ipinapakita nito na empatiya at pagpapatawad talaga yung lunas na kayang magpalambot kahit sa pinakamatigas na puso. Ito yung totoong mahika. Huling bahagi, ang lihim ni Lola Sabel. Dahil naibalik na yung kristal ng buwan, nabuhay ulit ang Elsoria. Namukadkad yung mga puno, lumiwanag ang mga ilog at nagsayawan ng mga diwata. Bilang pasasalamat, binigyan ni Reynaltia si Marvick ng isang mahiwagang bituin para lagi niyang maalala na minsang nagdala siya ng liwanag sa mundo nila. Pero syempre, alam ni Marvick na kailangan na niyang umuwi. Kaya pagkatapos ng madamdaming paalaman sa mga bagong kaibigan, dumaan siya ulit sa lagusan sa puno ng balete. Pagdating niya sa mundo ng mga tao, parang ilang minuto lang pala yung lumipas. Sinalubong agad siya ni Lola Sabel at tinanong, "Napuntahan mo sila, hindi ba?" Nagulat si Marvick, "Paano niyo nalangan?" At heto na yung pinakamatinding twist. Sabi ng lola niya, "Dahil minsan, naging bahagi rin ako ng mundo ng mga diwata." Grabe, di ba? Napakagandang ending. Minsan pala, yung mga alamat na kinekwento sa atin galing mismo sa totoong karanasan. Yung tapang at empatiya ni Marvick, nakuha niya mismo sa lola niya. So, matapos nating himayin ang napakagandang paglalakbay na to, iniiwan ko kayo sa isang tanong. Handa ka na bang buksan ang iyong mga mata sa hiwaga? Totoo, baka wala tayong makitang gintong paru-paro o palasyo ng mga diwata sa totoong buhay. Pero ang pinapaalala sa atin ng kwentong to, may hiwaga sa pag-intindi sa isang taong puro galit. May mahika sa paggawa ng tama kahit takot na takot ka na. At may hiwaga sa pakikinig sa mga kwentong hindi agad nakikita ng mata. Kayo, ano pumasok sa isip nyo? Sana nabaon nyo yung aral at liwanag ng kwentong to. Hanggang sa susunod nating paghimay, maraming salamat sa pagsama at patuloy tayong maniwala sa hiwaga ng empatiya.